paano mo patuloy na pinagkakatiwalaan si Lord kahit ang tagal mo nang walang sagot? Ikaw, bro. Anong mangyari? Ikaw, tol. Ikaw, tol. Ano sagot mo? Ako, bro, ano eh, hindi naman kasi ako yung tipong ano, bro, eh, yung tao na para hindi kay God. May gusto ako, pinag-wish ko kay God. Ang iniisip ko na lang, bro, kung bakit hindi dumarating yung pinapangarap ko. Baka kasi hindi pa ako prepare para sa ganung situation or hindi pa ako handa. Or baka may mangyaring hindi maganda or situation na gano'n. Kaya, nagtitiwala pa naman ako kay God. Naniniwala ako kay God. Pero hindi ako yung tipo na nawawala yung faith sa kanya. Nagtitiwala pa rin naman ako kay God kahit na hindi niya man binibigay sa akin kung ano man yung gusto kong mangyari sa buhay ko or ano man pinangarap ko. But I trust God because alam ko na may mas better siyang gagawin para sa akin. So, ikaw ba? Hindi, ikaw ba? Theory pala. Oo. Burnt's theory. Yung theory na yun, kunyari, may isang lalaki na nasunugan ng toast, tapos na-late siya sa work dahil, nasunugan siya ng toast. Pero nung yung dahilan ng pagkasunog ng toast na yun, parang iniwasan sa aksidente na mangyayari. So, kumbaga para sa akin is, yung idea ko is, parang nandun yung tiwala ko kay God. Galing, bro. Tsaka ano ka na, bro, i-clarify ko lang yung ganun. Siguro, bro, ayun yung point, bro, ni God. Dinidelay ni God. Dinidelay ni God. Kasi baka sa pagmamadali natin, mapatid tayo. Madisgrasya tayo. So, yun. Sometimes, God, dinidelay tayo sa ganung situation or piniprepare tayo ni God para kapag andun tayo sa ganung situation, hindi na tayo basta-basta maliligwak or mabibigo or may mangyari pang masama. Ganun, bro. Sa'yo, bro. Sa akin, tol, ito may kwento ko dyan, tol. Dati, may gusto akong apply na company. Sabi ko, Lord, gusto ko dito talaga. Please. Tapos, hindi binigay sa akin, Lord. Hindi ako natanggap. And that company is actually a gambling. Ako kasi, bro, very uh, very meaningful akong tao. Kumbaga, always seeking to a meaningful reason or a meaningful end. Dati tol, pag may hindi nangyayaring maganda sa akin, nagagalit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ba't ganyan? Alam mo yun, dati hindi pa ako Christian. Pero tol, recently tol, kapag alam kong hindi nangyayari or kumbaga parang hindi siya binibigay sa akin ng Lord, ang sabihin ko, parang, Lord, you know the needs of my heart. Alam mo yung kailangan ko, Lord. And I'll just trust you, I have faith in you, and your will be done. Kasi parang, ngayon tol, nagkaroon ako ng patience eh. Nagkaroon ako ng peace of mind. Bakit? Ba't ka magtatakot? Ba't ka magdududa if God already creates your future? Yeah. Totoo, bro. Ano, pre? Isipin mo tol, God already creates your future, tapos bakit ka ano ba yan? Paano ba yung future ko? Ganyan. Huwag ka matakot, relax ka lang. Kasi, kumbaga, yung libro tol, yung libro mo, alam na ni Lord yung finish line niya. Alam ni Lord yung story mo eh. Siya yung author ng buhay mo, so ba't ka matatakot? So, yung simula nun tol, after nun, nung na-realize ko yun, sabi ko, okay Lord. Kaya grabe yung faith ko sa kanya ngayon. Grabe naman yung relationship ko sa kanya, sobrang intimate tol. Kasi, every time na meron akong hindi nasasagot sa isip ko, mag-pray talaga ako nito. Mag-pray talaga ako nito. And, every time na andun ako sa waiting phase, ang gagawin ko dun sa waiting phase, either mag-acquire ako ng knowledge, skill, and experience. Kapag may times na nababakante yung oras ko, tol, I'll make sure na yung oras na yon either nanonood ako ng podcast or nagbabasa ako ng book. Wow. Hindi ko inaayaan yung sarili ko na mabakante na, yeah, Lord,
ganito. Siyempre may konting scroll, pero yung scroll ko pa sa TikTok, God pa rin eh. About relationship kay God and about business pa din eh. So, alam mo yun, parang yung information na pumapasok sa isip ko, yun pa rin. Kapag may mga balita, scroll niya yun. Kaya yung news, scroll niya. Negative na yun. Scroll ka, bala ka dyan. Diba? Grabe bro, yung fit mo kay God, no? Kasi parang naniwala ako, tol, na parang yung faith kasi, tol, parang wifi yan. Diba? May connection. Connection yan, tol eh. Diba? Parang, bakit mo kailangan matakot? Bakit mo kailangan magduda? Kailangan mo ma-shake if God already knows your story. If God is already actually published na nga yung story mo. Oo Diba? na eh. Buo na pare. And, mangyayari na lang siya. Yun lang yung sa isip, mangyayari na lang siya. And, sabi ko nga sa partner ko, sabi ko, alam mo, dati, compare ko yung sarili. Paano compare ko yung sarili ko sa ibang tao, ganyan. Pero ngayon, parang, sige, magaling kayo dyan sa bagay na yan. Pero tandaan nyo, magaling din ako dito. May kanya, Yeah? sigat kasi may kanya-kanya tayo, binigay na talent sa Yun, atin. tol. Ayun ang dapat lang natin Yung mic alamin. mo, Ayun ang dapat natin alamin, bro. Yun. Ito nga, ito, nabasa ko dun sa book ni Dennis C. Design Your Life. Sabi niya gano'n na, parang comparison will kill your joy and your life. Na parang, ano ko dun, tol, na nag-iisip ko nga sa isip ko dun, tol. When it comes on your purpose and your will, when it comes on finding your purpose, lagi mong babalikan yung identity mo. Kasi if you know your identity in Christ, hindi ka masishake eh. Hindi ka basta-basta madudurog eh. Kung sabihin na ibang tao na, bakit mo? Yan. Yes, bro. Okay. I know God is on my side. I know I have God. Wala namang ginawang pangit si God eh. Di ba? Kumbaga, parang, failure ka. Failure ako, pero hindi ako failure kay God. Hindi ako failure kay God. Di ba? Ang pangit mo, pangit ang ginagawa mo. Pangit ang ginagawa mo, pero kay God, hindi pangit yung ginagawa ko. Kasi parang I know myself more, even sa sinasabi nila. Di ba? Yeah. Kumbaga parang, ngayon parang, ang lagi yung sinasabi na, if meron man na nagiging, dati kasi parang pag may successful na tao na nakikita ko, parang naiingit ako eh. Ngayon parang, successful, nice one. Parang, natutuwa ako sa kanila. Kasi parang, magaling ka dyan sa part na yan. Magaling ka dyan sa industry na yan. Pero, remember, na mas may part din ako na magaling ako. Parang yun yung, sa akin. If you know your identity in Jesus, you know. Thank you so much. Sabihin. Alam mo yung Jesus left the 99, Ano yun? yung nilib niya yung 99 na ships para lang sumama dun sa isang ship. Okay. Yan. Nasa look din yan, bro. Tapos ang kinaganda lang yun, kumbaga parang hindi ka kumbaga hindi ka walang kwenta kay God. Kumbaga importante ka sa kanya. Imagine mo sa lahat ng buong tao dito sa mundo, still importante ka sa kanya. Ano ka lang, bro, clarify ko lang din yan na mas nalulugod si God, bro, kapag yung isang tupa, bro, na nawala, Bumalik. nahanap ni Jesus, bro, mas nalulugod si God doon. Mas natutuwa siya sa tao, tumatalikod sa kasalanan, compare sa 99 na mabubuting tao. Alam mo yung, Mas nalulugod si God doon. alam mo yung the parable of the lost son? Yeah, bro. Sige, bro. Ganda rin. Ngayon, napag-usapan namin yung RG ito eh, during our one-to-one. So, the parable of the lost son, ganito siya. May dalawang anak, yung hari. Yung isang anak, both sila mayroong, kumbaga meron silang kayamanan. Diba? Ngayon, itong isang anak lumayas ng kaharian niya. So, nagpaka-party siya, binigyan siya ng hari ng a lot of money na nagamit niya, di ba? Parang, ngayon, naghirap tong anak na to, itong umalis. Yung umalis, Ngayon, nagtrabaho siya sa isang babuyan. Di ba? Sabi ng anak, nung lumaya, sabi niya, buti pa yung baboy may kinakain ako wala. Ngayon, ang nangyayari, edi, matira na doon sa castle, yung hari at saka yung isa niyang anak. Ngayon, dumating itong naglayas. Ngayon, pagdating yung bata na yun, yung hari, niyakap yung anak niya. Natuwa yung hari, sabi niya,
bumalik ka, ganyan. Sige, celebrate kayo, Mag-celebrate magpahanda tayo. kayo. Suotan, Sana kayo. suotan ng maganda. Oo. Ngayon, itong isang anak, nagtampo, Mm. nag-celebrate, sabi niya, huwag kayo mag-celebrate. Ako nandito ako, hindi ako malis eh. Sabi ng hari, yun yung point ko. Bakit mo kailangan mag-celebrate? Eh, nandiyan ka. Di ba mas maganda mag-celebrate dahil yung umalis, bumalik sa Bumalik. atin? At saka yung nag-stay na yun, nasa iyo na lahat ng Oo, kayamanan. nasa Nasa iyo na lahat. Pero di ba tayo natutuwa? Yung anak, yung kapatid mo na namatay, na muling nabuhay. Ganun, bro. Yung ano doon tol. Diba? Sobra. So, minsan kasi tol, alam mo yun, parang in our life, sa buhay kasi natin, nakakalimutan natin yung nakakalimutan natin maging patient. And nakakalimutan natin na yung mga small things, na parang lagi din natin sa kailangan malaki yung achievement ko eh. Malaki achievement ko, parangalan mo. Oo. Alam mo, minsan, natutunan ko sa buhay ko ngayon. In one day, tol, lagi yung in-account yung kahit small wins ko, tol. For example, nakapag-devotion ako, panalo na yun. Sabihin natin, nakapag-workout ako, panalo na rin yun. Sabihin natin, nakabuo ako ng isang business idea, panalo na rin yun, tol. Alam mo yun, count your small things. Kasi yung small things na yan, tol, accumulation yun eh, kapalaki. Tayo, bro. Tingin mo ba itong kalat na to? Tingin mo magiging ganyang kalaki yan kung hindi dahil sa mga maliit na Maliit. Tsaka yun, bro, share ko lang din na kaya paano tayo i-bless ni Lord sa mga mas malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi natin na-appreciate yun. Diba? So yun, bro, na kahit maliit na bagay, bro, i-appreciate natin kasi binigay ni God yun sa atin. Tsaka doon, clarify ko din sa mga natin, sa mga viewers na topic kanina na pag alam natin bro na nare-release tayo ng landas or nawawala tayo, napunta man tayo sa maling situation, sa bisyo, sa alak, sigarilyo, bro, sa maling barkada, bro. Huwag tayong matakot na bumalik kay God. Kasi kapag bumalik tayo kay God, akala natin hindi tayo tatanggapin, pero hindi, welcome tayo lahat, bro. At mas nalulugod si God, bro, na kapag bumalik tayo sa feeling niya. So bro, next question tayo, bro. Ito, may isa pa dito, brother. Bro, kailan mo huling naramdaman na giniba ni Lord lahat ng plano mo? Para ipakita na may mas maganda na plano. Tol, Ikaw bro, ito bro, ulitin ko ulit kailan mo huling naramdaman na giniba ni Lord lahat ng plano mo? Para ipakita na meron siyang mas magandang plano. ganda no? Ikaw bro. Siguro share ko lang din na meron din akong na-play na na work dati. Na gusto kong work kasi ever since din nung bata ako, gusto ko talaga mag-work sa car industry. Tapos nung di ako na doon, di ako natanggap. So, sobrang ako, devastated ako nun. Siyempre, dream mo yan, di ba? Dream mo yung, na yun, yung job na yan. Kaso, hindi yun yung, hindi yun yung desire sa akin ng Lord, eh. Ang binigay niya sa akin, itong work from home ko, which is napakaganda, kasi, siyempre, ayun, nagkakaroon ako ng time sa, dati hindi ako nakapag-church ulit. Ngayon na lang ulit ako nakapag-church. Kaya sobrang thankful ako kay Lord. Kasi sabi sa akin ito, bro, sabi brother. Sino magsabi na ito sa akin na si JM wala na naman doon. Ito last month ata yun, bro, parang medyo na yung nabubulahaw yung schedule mo doon. Yung ba yung time na yun, bro? Itong last month ata ba yun? Nabubulahaw yung mo, yung schedule mo tuwing Sunday. Di ba yun? Yung ganun. Tol, meron akong malupit na kasi one time tol, nangyari sa akin na meron akong time na sobrang grabe tol, depressed ako. Yes, bro. Actually, recent lang yun eh. Parang last month yata or last month, I forgot. Sobrang grabe na feeling ko pinagkaitan ako ng mundo na wala akong trabaho, wala akong income. Tapos, hindi kami okay ng partner ko. Ayun yung nag-chat ako sa'yo eh. Bro. Yun yung point na nag-chat ako sa'yo, tol. Yun yung time na parang sabi ko, shucks, parang wala na akong parang sabi ko. Pero talagang ginawa ko. Handa ako ng SM, nag-work lang ako doon. Pag uwi ko, pray ako. So, nabukasan, tol. Parang, ang realization ko doon, tol. Parang,
minsan, si God, gagamitin niya yung pain para hindi hindi dahil sa gusto niyang mag-crush ka or hindi dahil sa gusto niyang mahirapan ka. Gagamitin niya yung pain, yung ma-experience mo yung moment na yun, para once na naka-encounter ka ng another set of problems, baliwala na lang sa'yo. Para minsan, tiyatanggal ni God sa'yo lahat eh. Para palitan niya ng mas magandang ano eh. And after nun, tol, alam mo, nung na-release yun, kinabukasan, ito, as in like, sobrang blessing. Kinabukasan, tol, out of nowhere, tol, pagbukas ko ng phone ko, unang nakita ko, tol, podcast, Kayo ni nung Alex Cuenca, okay. Dennis C. Dennis, yeah. Ngayon, nanood ako ng podcast. Alam mo kung ano title ng podcast? Know Your Purpose, Design Your Life. Design your life. Pare, after nung video na yun, bumili ako ng libro, binasa ko, after nun, tol, nagkaroon ako ng clarity sa isip. Na parang, okay, ito pala ako. Okay, ito ako. Ito yung dapat kong gawin. And until now, ngayon, I'm striving on that direction. Kumbaga, yung direction na yun, tol, sumasagad daw ngayon. Before kasi sabi ko, Lord, ang prayer ko lang that time, tol, sabi ko, Lord, hindi ko na alam yung purpose ko. Hindi ko alam yung identity ko. Hindi ko alam kung ano yung next step na gagawin ko. Basically, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, pahinga ka, matulog ka. Tulog ako, tol. Like, alam mo, natulog lang ako bigla. Kinabukasan, pagbukas ko yung phone ko, unang, Grabe. tol, sabi ko, kung meron man miracle or blessing, isa yun sa mga miracle na nangyari sa world. Grabe. Tol, alam mo, tol, out of, kumbaga minsan, we forgot to, small things eh. Minsan nakakalimutan. Kasi if you have faith kay Lord everything na gagawin mo will have a meaning na will point back to God eh. Even yung pag-sip mo na to, will point back to God eh. Even yung pagkuha mo to, will point back to God. Tol. Everything that you do will point back to God. Even yung ginagawa natin, tol, will point back to God, pare. Diba? Kumbaga, yun nga everything that you do, make it sure that you are doing that for the glorification of God. Wow. Kumbaga lahat ng Galing ng ginagawa pare. natin, tol, we should do it for the glorification of God. Diba? Kasi bakit tayo nabubuhay? Diba? Ba't tayo nabubuhay? Dahil, diba? Sa pera. Pera? Nabubuhay tayo it's because God made us here to know our purpose. Share ko lang sa inyo. Alam mo ngayon, sobrang na-appreciate ko ngayon kasi nag-chat sa akin yung manager ko. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi nung unang nung mga unang work ko, anxious ako dun sa work ko kasi parang hindi ako magaling. Kasi dun sa sa password ko, na nagpupurihan ako na magaling. Ganun. Ngayon, ko yung bago kong work na ngayon, parang ang hirap kong ma-pick up yung mga bagay, parang nahihirapan ako. Ngayon nag-iisip ako, baka one day, hindi ako maging regular dito sa work ko. Tapos, na-regular naman ako. Pero ngayon, sabi sa akin ng manager ko, sabi niya sa akin is, ang bilis mo gumaling. Sabi, oo. Kaya sabi ko, kasi nung yung purpose ko nun may isa pa akong work nun, may isang may isa pang opportunity sa akin doon. May nag-offer sa akin ng job noon, which is Tim Hortons. Tim Hortons, Tim Hortons yun, nag-offer sa akin ng job. Kaso gusto ko talagang i-pursue yung current job ko. Kasi work from home kasi. Tapos ayun, sabi ko, Lord, kung hindi mo will to, okay lang. Magpo-persevere lang ako dito sa work na to. Ito yung magiging ministry ko. Tapos, ayun, inano ko lang, hard-work ko lang. Tapos ngayon, sobrang kumbaga nakaka-appreciate lang yung journey ko before na sobrang anxious. Well blessed. Well blessed, bro. Kaya nga nasasabi ko, tol, na si God, hindi naman, ang gusto ni God sa'yo, tol, always for the better, always for goodness. Si God, tol, hindi niya binibigay yung problema para ikaano ka eh. No. Totoo yan, bro. Diba? Binibigay ni God yan to
strengthen you para palakasin ka. Diba? Parang muscle nga eh. Saan ba nabibid yung muscle? Sa pag-gym. Resistance, pare. So, next follow-up question, paano mo hinahawakan ang pananampalataya kapag mas madali nang sumuko? Yun bro. Huwag madali nang sumuko, no? Ito bro, ano ta, open naman to kahit saan. Kung ano, sa love life man yan bro, sa work, sa business, or ano man bro. Paano mo hinahawakan ang pananampalataya mo kapag gusto mo na siyang sumuko? Madaling sumuko eh. Sobrang daling sumuko eh, diba? Kasi yung tayo mga human, may tendency talaga na sumuko kapag nahihirapan na tayo. Kaya napaka hirap din ng question na paano ka maki-strengthen dun sa faith na pinangahawakan mo kay Lord. Kung sarili mo, kung lahat na nagpo-fall down na sa'yo, diba? Parang ang hirap siyang ang hirap i-sustain yung faith mo kay Lord. Parang feeling ko magpasukuna ako, mas doon pa yung may biglang aalab ko eh. Yeah. Ay, minsan nag-open ng pala, Lord, ayoko na. Suko na ako, Lord, ayoko na, Lord. Tapos parang kinabukasan, parang bibigyan ka ng, gising. Parang may ganun na gagawin si Lord sa'yo sa buhay mo. Na for example, tol, gusto ko na sukuan dati, pre, yung sabi ko, hindi na ako magko-content. Ayoko na Yes, bro. mag-content. Gusto ko lang sumuko sa pagko-content ko. Tapos, sabi ko, Lord, ayoko na talaga. Kasi parang wala na akong, di ko na rin purpose ko, di ko na next direction ko. Yun yung time tol na, yun nga, kinabukasan ko. Design your life, pare. Yun yung, Binigay ni God. binigay ka agad, pare. Minsan tol, pag, alam mo yun, he knows alam niya kung kakayanin mo, hindi. That's the Holy Spirit, bro. Oo, pre, kumbaga, minsan, Yun nga, bro. conviction. Ikaw, Yun nga, bro. Minsan, hindi nasusubukan yung faith natin kung sa mga blessing na tatanggap natin. Nasusubukan yun, bro, kapag sa times na walang-wala na tayo. O sa time na hindi na talaga natin tayo situation, mananatili ka pa rin mahal. Distant pa rin kay God tayo, bro. Distant pa rin, bro. Kasi wala namang pagsubok na ibibigay si God din yan. I-mindset natin lagi sa isip natin, bro. Nalilipas din yan. Lilipas at lilipas din yan, bro. Kahit anong mangyari, bro. Malalagpasan at malalagpasan mo yan. For example, bro, experience ko, bro, ito. Pagpunta ko galing sa work, pre. Simula alas 6 ng umaga, bro, hanggang alauna ng madaling araw, bro, nag-grind ako. Madaling araw, alas 4, bumaha sa bahay, bro. So, sobrang hirap, bro. Sobrang bigat. Parang pagod, puyat, tapos lubog yung bahay nyo sa baha, bro. Tinatest talaga yung faith mo. So, doon, bro, lahat ng gamit ko, mga tools ko, mga pinaghirapan ko, bro, na mga tools para sa mga motor, nabasa lahat, bro. Iyak talaga ako, bro. As in, iyak bata talaga ako, pre. Pero yun nga, bro, dininay ko pa rin yung sarili ko, bro. Sabi ko, Lord, kahit na ganito yung situation ko sa buhay, mahirap man, bro, pero naniniwala pa rin ako sa'yo, Lord, na kahit na ganito yung mangyari, yung faith ko sa'yo pa rin. Kasi pumunta ako sa'yo na walang-wala ako, mananatili pa rin ako na ganito. So, yun, bro. Tsaka isa, bro, kaya yung faith ko kay God, ganito na lang din. Kasi, yung time na nakilala ko si God, walang-wala ako, bro, eh. Alam niyo naman yung pre, na galing ako sa broken, I lost my job, nawalan ako ng profession, bro. Yung pinaghirapan ko 5 years, nawala. Yung in-applyan ko, pre, na work, pinaghirapan ko ng 9 months, nawala rin siya, bro. At the same time, nawala rin yung partner ko. So yun, bro, yung mga na-experience ko na yun, bro, yun yung naging reason para mas mapalapit ako kay God. Kahit nasa pakahirap ng situation, still yung faith ko, nandun pa rin. So yun, sana, ano mang pagsubok sa atin, bro, na dumating, manatili pa tayo. Sa akin, yung dun sa question mo na kung paano mananatili yung faith mo kay Lord. Ito. Lagi lang pumapasok sa akin. Kumbaga lagi ko lang ina-apply sa akin kung paano ako minahal ng Diyos. Yeah. Yung imagine mo yung siya,
He sacrificed himself for us, for our sin. Yun lang lagi yung tinatandaan. Exactly. Ganda nun. Oo, kumbaga parang pag ano ko dun, kasi imagine mo ako na walang na makasalanang tao na sobrang actually, sobrang loko-loko nun eh. Di ba? Tapos, imagine mo, that one person na hindi ko naman kilala, hindi mo naman din kilala, wala namang kayong connection, pero nag-sacrifice sa buhay mo. Parang, sino ka? Who you? Ganun eh. Nakakaganda eh. Sino ka? Kumbaga parang dun sa tingin ko dun nag-hold yung yung faith ko kay Lord. Grabing hugot yun, pare. Alam mo tol, ayun nga eh, additional dun tol. Grabe lalim nun. Oh. Alam mo tol, every time na naaalala ko or na-commemorate ko yung ginawa sa atin ni Jesus, yung namatay sa Lord, tol. Namatay si Lord sa cross. Tol, naiiyak ako lagi, tol. Alam mo bakit? Isipin mo, ganito yun, tol. Nag-share ako ng word sa partner ko. Talagang naiiyak. Every time nag-devotion ako, tol. Pag nababasa ko talaga na yung Jesus died for our sins, naiiyak talaga ako. Kasi isipin mo ganito yun. Kung napag-aralan mo yung kamatayan ni Jesus, yung kung paano talaga siya namatay. Alright? Naipag-bargain siya kay Lord, kay God the Father. Kung merong other way, kung merong ibang way, God the Father, kung merong ibang way na, pwede bang hindi na ako mamatay sa cross? Baka pwede may ibang way na gawin ko to. Di ba? Pwede kong tanggapin. Pero hindi. Ang inisip ni Lord doon, ikaw, ako, tayo. Yun yung iniisip niya sa utak niya. Ito pa tol habang nilalatay siya, habang binubulti siya, according sa mga studies tol, never ka makakarinig sa kanya ng any alam mo yun, voicing out of nangyayari sa kanya. Kasi kung tayo, di ba? Yung pangalan, sigaw eh. Never nang sabi sa studies, so never siyang kumbaga never niyang binoise out yun. Even yung pagpako sa kanya tol dito, 7 inches na never nakarinig ng sigaw or something. Then pagdating ng 3 p.m., nung mamamatay 3 p.m., dun pa lang siya sumigaw tol. Sabi niya, Anong sinabi niya? Sabi niya tol, Father, why have you forsaken me? Kasi yung 3 hours na yun, 3 p.m. na yun pare. Yung 3 hours, 4 hours na yun, 3 p.m. to 6 p.m. tol. Yung time na yun pre, tatalikuran ni God the Father si Jesus para siya tumulong sa'yo. Isipin mo pare. Wow. Isipin mo Galing pare. Tatalikuran ni God the Father. Tatalikuran ni God the Father. Si God the Father tatalikod kay Jesus na anak niya. Na anak niya. Para humarap sa'yo. Kasi nga, Na ikaw ay makasalanan. Kasi nga, Yeah. Jesus and you take your sins on the cross para yung purity ni Jesus mapunta sa'yo and God the Father will turn His head papunta sa'yo. Grabe. Tol, Kumbaga, nakakayak yung ganun situation, pare. Isipin mo pare, isipin mo tol, sobrang mahal tayo ni Jesus. Yeah. That Amen. He is God. Amen. That He is pure. He is righteous, pare. Diba? Ginawa niyo. Tol, tayo naggumawa na kasalanan, pare. Pero siya yung umabot para sa atin, para maligtas na tol. Isipin mo, hindi maintindihan ng mga tao, pre. Na hindi maintindihan ng mga tao yun, pre, na itong mundong to, na pinapayuan natin, lahat to, pre, we are falling already. Pero tayo lahat, bro. Lahat tayo, pre, mamamatay. But God loves us so much, tol. Lahat tayo, pre, sa mundong temporary tayo dito, pre. Mamamatay tayo lahat dito. Sabi nga think long term, not short term. If you think long term, you know that we are all temporary here and we will die soon. Think long term, which means invest kay God. Di ba? Invest tayo kay God. Kasi- Hindi lang sa mga financially na Kasi masyado tayong nakatingin sa knowledge na may God ba? Ano ba? May life after death ba? Tingin ka sa history. May mga facts na nga eh. May mga credible evidences na nga eh May that mga God patunay na. exists. Even scientists and historians, pare. Yeah. They can prove that God exists.
It's just that the pride, the knowledge, yung mga pride and knowledge na sinasabi ng mga tao ng mga atheist, tol, hindi nila kaya matanggap kasi nga, they are afraid to really turn on their sins, pare. Ayun nga bro, ang pinakamalang kasalanan pala pre, pride pala bro. Oo, pre. Yun pala, hindi last eh. Pride pala bro. Tol, ito Si Satan nga, di ba? Pride. Diba? Bro. Tol, ayun eh. Ayun yung tol, kasi nga, they are too much in comfort na gawin yung mga makamundong bagay tol. Ba't mo ba gagawin yung tama? Mas masarap gumawa ng masama Makamod ng bagay, no? makamundong bagay eh. Diba ba't mo gagawa ng dyan sa na yan? Diba? Mas magkakagano to eh. Yeah. Tingnan mo tol, 2,000 years ago sinulat yung Bible. God is preaching, God is saying the truth. Ano nangyari ng mga Pharisees? Nagagalit sila kasi nga, pride pa rin. Alam mo bakit? Yeah. Nagagalit yung Pharisees. Kasi God is really having that kind of attention. Sinusundan sila maraming tao eh. Eh yung mga Pharisees, wala na. Nawawala sila. Kasi nga, nakay God na lahat, ay Jesus na lahat ng mga attention. So, ibig sabihin, yung pride pa rin, kaya pinapako kaya gusto papatay si Jesus dahil Dahil sa sa pride. pride. Totoo yan bro. Yun yung pare. Inggit sila, tol. Kaya ngayon, ang gusto kong sabihin nito, ang pinaka-pwede dito, na here in this world, we're all temporary. And if you will always commemorate yung ginawa ni Jesus sa buhay natin, diba? Talagang, sipin mo, pre. Sipin, ito yung logic, ano yung common sense lang, pre. Sipin mo, tol, anak niya, tol, tatalikurin na para sa'yo. Diba? Buong buhay niya, pre, sobrang intimate sila ni God the Father, ganito sila, pare. Biglang tatalikuran ni God the Father, si Jesus, Para sa atin. Para sa makasalanan, no? pre, Ikaw pare, no? pre, parang, Ikaw na makasalanan. Ikaw yung makasalanan mo para sa akin, no? Sobrang lalalim, common pare. sense na lang ito, ewan ko nila kung di tawag. Kaya minsan nga sabi ko gano'n eh, minsan gamitan nyo rin ang common sense. So yun nga bro, no? Kagaya nito bro, yung sa spiritual foundation bro. Nung unang i-introduce sa amin bro, alam mo kung ano bro? Kung ano yung ginawa ni Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kung paano siya nagpakahirap sa cross bro. Diba? Ayun yung first day bro, sa spiritual foundation. Kung ano yung ginawa ni God. Iba bro, kaya rin natin ko kanina yung kay God, yung ano niya, yung pagpako sa kanya bro, sinakakasabi mo lang. Ininabutan kami. Ito tala, Bro, eh. additional to that pala, para mas may maliwanagan kayo kung gaano kayo kamahal ni Jesus. Yes, bro. Okay? According sa studies tol, ito di ko yung nakwento kanina. According sa studies tol, Yes. if you will, alam mo yung the Passion of the Christ? Yeah. Tol, ano pa lang daw yun? 5% pa lang daw yun tol yung nangyari kay Jesus. As in, ano pa yun tol cute. Good pa lang. Cute pa lang tol. Ang totoong nangyari pre, okay, yung rib cage niya tol, rib cage, exposed. Kita. Yung bituka tol, nakalabas. Yung spinal cord niya dito tol, kita, exposed. Ngayon, pinako siya sa cross, di ba? If yung spinal cord mo tol, nakaganon ka eh. So ngayon, para makahinga siya, kailangan mo niyang huminga pataas, bababa siya ulit para mag-relax. Kailangan huminga niya ulit para tumaas. So, basically, pag gano'n siya. Ngayon, yung sa likod niya, nagkikis-kisan yung buto niya. Tapos, ngayon, di ba yung nasa palabas, tol, meron siyang tapis dito. Walang tapis sa personal tol. As in, like, naked talaga. Walang saklot, tol. Kaya nga sabi sa look, you cannot tell if it is a man or a woman. Hindi mo daw talaga makikita kung lalaki or babae yun doon. Kasi nga sobrang disfigured na ng katawan ni Jesus. Sipin mo pare, ganun kalala yung sinabi niya para sa iyo, tol. Wala daw taong makakagawa ng ganun. Wala, ng ganung pagpapakahirap na matatanggap yung ganung suffering. Tol, wala. Tol, wala, pre. Isipin mo. Kahit sinong tao daw na malakas o napakalakas sa tao, pre, hindi kakayanin yung ginawa ni Jesus. Sa ganung situation, wala daw. Kaya pag naaalala ko talaga yun, tol, talagang natatouch ako. Kasi pre, isipin mo, pag namatay ako dito, kung walang Jesus, ano yung susunugin ako sa impyerno, tol. Diba? Pero Na dahil hindi ka mamamatay. Pero dahil may Jesus, di ba? Ang galing eh. Parang, ito, save ko kayo. Yun pa lang bro, di ba? Na situation natin, sa problem natin, no?
na hindi dapat natin basta-basta sukuan kung ano man yung pagsubok. Lagi tayong humarap kay God. Kasi nga, si God nga, kagaya niya, sinabi ni CJ, na yung ginawa niya para sa atin. Becoming the person you pray to be. Becoming the person you pray to be. Kumbaga, kung ano yung pinagdadasal mo kay Lord na gusto mo maging sa Paglaki person. mo na. Siguro, ang pinagpipray ko kay Lord tol, na gusto kong, kasi ako tol ito yung sinasabi ng puso ko talaga eh. Gusto ko maging mayaman. Yun talaga tol. Yun yung lagi, kumbaga, hindi ako sugarcoat. Gusto ko maging mayaman, gusto ko maging milyonaryo. Pero tol, meron akong deep root, meron akong deep meaning kung ba't gusto ko maging mayaman. Gusto ko maging mayaman kasi gusto kong pagservisyohan yung mga tao na Lord. Gusto kong makatulong sa charities. Gusto kong alam mo yun, marami akong gustong gawin na parang, alam mo yun, hindi lang basta maging mayaman, but to do my purpose, which is to serve the people of God. Alam mo yun, na makapagtayo ng, alam mo yun, malang araw, no? Makapagtayo tayo ng something na Like this. Something small organizations about for Jesus, for Christ, di ba? Alam mo yun, kasi for me, yung money kasi tol, ano lang yun eh. Money sa tools para Yun nga, money sa tools para mapagaan yung buhay Oo, natin. tools Pero hindi siya the main reason para mabuhay lang. Oo, pre. Ganun. Money is just a tool. Gagamitin mo lang yung money na yun, pre, para merong gawin na something that is will glorify to God pa rin. That will point back to God pa din, di ba? Yeah. Ito namang, kumbaga, itong kape, di ba? Gagawa ka ng, kumbaga, kailangan mo ng pera para makagawa ng kape. Para mabigay mo sa isang tao na inaantok at matulungan siya na gawin yung trabaho niya. So, tool pa rin yung money. Diba? Hindi siya yung Okay, kaya yun nga bro akala kasi nila kapag ganyan, kapag sa church ka, nagbibigay ka ng ikapo, di ba? Tithes. Akala nila bro, para sa church lang, although sa church naman talaga, akala nila siguro pinipirahan tayo ng church. Pero hindi ganun bro nangyayari. Ano yun bro, bukod sa faith mo yun bro, way yun bro, para mag-grow pa yung church. Ganun siya. exactly. Para ma-improve yung mga gamit, ikaw ba naman, di ba, gusto mo makapag-share ng gospel sa ibang tao or makatulong ka or gusto mo nun maki-organize, syempre, involved pa rin dun yung math kasi umiikot tayo sa pera eh. Di ba? Pero hindi siya the main reason bro. Way lang yun para mas mag-improve pa. Yun yung mali nila, akala nila pera lang sa church. Pera. Yun yung mali. Kasi, even sa ano naman eh, even sa business naman eh. Diba? You are doing business to what? Give value to humanity. So, kailangan mo ng pera para mas mag-grow pa yung negosyo, para mas marami ka pang tao na matulungan. Diba? Same as, church, diba? Kumbaga, yun naman yun eh. Everything is, kahit naman yung panahon ni Jesus eh. Diba? Kailangan din nila ng, diba, merong pera doon. Diba sabi nga, inutusan ni Jesus na parang, siguro yung disciple ito, bili ka ng ng fish, diba? Pero sabi nila, kulang yung pera natin. Jesus. Yung feeding the 5,000. Feeding the 5,000. So, kailangan din ng pera talaga. Pero nga dahil... Simon Bird. Ha? Simon Bird. Ay, muta ko eh. Pero, siyempre, may pera pa din na involved. Pero nga, dahil God is God, He multiplies. Di ba? So, hindi, ang point lang naman dito is, money is just a tool. Gagamitin mo na yung pera mo to give value, to help other people, and to really, alam mo yun, nothing na... Kasi minsan na-over natin yung money na parang gagamitin mo yung money para makapanglamang. Di ba? Ayun yung mali. But, ayun nga eh, money is the root of evil eh. Diba? If you doesn't have enough knowledge how to use that money, mawawala lang. Ayun nga bro yung topic ni before regarding sa steward, yung 3 tauhan ng hari na binigyan ng kayamanan. Tapos yung 2 ginamit sa maayos. Yung isa, hindi niya winaldas niya yung pera, di ba? Ano sabi doon ng hari? Ang meron magkakaroon pa at yung wala mawawalan pa kasi dapat yung perang pinagkaloob sa atin agad
gamitin natin sa tama, palaguin natin, gamitin natin sa maayos na paraan. So, yun. Ikaw, bro, regarding sa question, sa becoming the person you pray to be, ano naman sa'yo, bro? Sa akin, ito ito nag-devotion ako, hindi ko sorry yumaman. Pero yung magkaiba kasi tayo. Yung gusto ko yumaman, Ang sarili. ang sarili ko yun. Kaya na-realize ko na ang sarili ko, na makasarili akong tao. Ngayon, inaano sa akin ni Lord, ngayon, tinuturo sa akin ni Lord, kung paano, mabigay ako, mag-share ng love. Lalo-lalo na yung love na binibigay niya sa buhay ko. Sobrang, kumbaga parang yun yung group na inaano sa akin. Yung learning na gusto niyang mabago. Alam mo, tol, ganda sinabi niya na parang gusto niya yumaman because of the desire of the heart. Walang masama doon eh. Alam mo yun? Pero, to additional with that, to support that claim, gusto mo yumaman, di ba? To have a desire. Yung gusto mo na, gusto mo magandang kotse, Rolex, di ba? Magandang relo. Byproduct lang. Kumbaga, resulta lang siya ng trabaho na ginagawa mo. Resulta lang siya ng pag-serve mo sa ibang tao, pare. Yung negosyo na, tingin mo ba yung inasal? Diba? Nayaman ba ng ganun yun? Tol, kung hindi siya nakakatulong sa mga affordable or walang, yung mga tao na low class, diba? Yung pang araw-araw lang, diba? Hindi, kumbaga, alam mo yun, resulta lang siya ng mga ginagawa natin araw-araw. Yeah. Sabi dito, sino ka kapag wala nang kailangang patunayan o ipakita o i-post? Sino ka kapag wala nang kailangang patunayan o ipakita o i-post? Sino kung wala nang patunayan? Ganun. Wala, ako si Ako to, si Natoy, na mahal ka. Kasi, kumbaga, ngayon naman, wala na akong kailangan eh. Kumbaga, ngayon kasi, I'm not living to prove other people. I'm living and working hard and want to be a billionaire someday to help other people. That's my mission. Kaya nga ang mission ko, tol, ang mission statement ko, tol, I will use my creativity, diba, as a tool to spark joy, magbigay ng kasiyahan, magbigay ng clarity, magbigay ng purpose sa isang tao. I will use that creativity. Diba? Kung gagamitin ko yung kagalingan ko sa creativity, sa art, para makapagbigay ng purpose at malaman ng isang tao yung value niya. Diba? Kumbaga, yun nga, hindi na ako kumbaga, kung wala maniwala sa akin, okay lang. I will, gagamitin niya as gasolina. I will use it as fuel. Kumbaga, flame. Kumbaga, I'm living para sa ibang tao. I mean, to give value to other people. Diba? And for my family. Diba? In the future. Yun long term. Kaya kung yung question na, sino ka kapag wala nang kailangang patunayan? Sino ka kung wala nang kailangang patunayan? Ngayon, kasi tol, wala nang kailangang patunayan. Kasi parang, ngayon tol, parang I'm living with the will of God. I'm living with the purpose that God gave me and the will and I will just kung ano binigay sa akin ni Lord, gagawin ko lang. Yeah. Diba? And we'll just obey Him, give value to other people, help other people, and diba? God will bless my family. God will bless me. Ganda lang, bro. Diba? Parang ganyan siya. Be a blessing to others and God will bless you. Totoo yan. So yun, bro. Tama naman yung bro. Wala naman dapat tayo kailangan patunayan sa ibang tao. Kasi ako, bro, kino-compare ko lang naman yung sarili ko eh. Oo, bro. Like Michael Jordan. Tinanong siya bro ng news, parang newscaster ata yun. Tinanong siya, bro, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo para mag-improve lalo yung play mo? So, sabi niya, hindi niya kino-compare yung sarili niya sa ibang player like Jabbar. Kasi ibang mga player na mahusay doon. Pero kino-compare niya yung stats niya. Kung nag-improve siya nitong taon or netong susunod na taon. Doon siya nagko-compare. Kung nakikita niya yon, good job.
naman yung business, yung sarili din, no? Oo, ganun bro. So, Parang di ba yung sa business kasi di ba may growth na ano? Hindi inaalam na may growth naman ng sarili. ganun siya bro. Huwag natin i-compare yung sarili natin, kundi i-compare natin yung sarili natin bro. And then, kapag natutulog tayo sa ganung situation bro, doon na tayo mag-start na mag-grow bro eh. Na wala na tayong dapat patunayan. At the same time bro, sa atin ngayon, sa reality, na always trust God, no? Always trust God. Kasi siya lang naman may kasagutan ng lahat ng bagay. Kaya, ganun. Ikaw bro. Sa akin, sino ako kung wala na ako kung wala na yung mapapatunayan? Sa ang masasabi ko, ano lang ako, kumbaga random person lang ako, kumbaga parang walang ano. Kasi, dito sa mundo, tayo kumbaga, kay God to itong mundo. Kumbaga parang steward lang tayo. May kanya-kanya tayong abilities. Pero, pagka wala na yung abilities na yun, wala na yung talent na yun, wala ka na. Kumbaga parang nandito lang tayo sa mundo para pangalagaan yung ibinigay niya sa atin. Kumbaga manage yung glory niya sa mundo. Paano mo pinapatawad ang sarili mo sa mga panahong di mo kayang maging okay? Sa akin, tol, alam mo naman siguro, tol, sobrang dami ko ng, siguro in overcoming ko, ginagawa ko, aside sa prayer, ginagawa ko, maalis ako doon sa lugar na nandun. Parang, sabi nga, di ba, the four corners of our room is the devil's temple. Yeah. So, umalis ako doon. Kumbaga parang, punta ako ng coffee shop, punta ako ng ibang lugar, para lang maano ako. Tapos, yun, edin pray. Kumbaga, ginagawa ko talagang busy yung sarili ko. And, ito dati yun. Pero ngayon kasi, sabi ni Boss RDR, sabi niya, minsan kasi sa buhay natin, kapag nalulugmok tayo, tinatambayan natin. Kapag nakakaramdam tayo ng lungkot, nakakaramdam tayo ng comfort, or nakakaramdam tayo ng sadness, basta anything na depression, ganyan, di ba? Tinatambayan natin. Kumbaga, tinatambayan natin yun. Pwede mong daanan, pero huwag mong tambayan. Diba? Kumbaga, pwede ka mag-seek ng help from other people. Diba? Huwag mong sarilihin. Diba? Kaya nga, no man is an island. Diba? Huwag mong sarilihin yung problema mo. You can share to other people. Kaya nga, ginawa yung mga psychiatrists, psychologists, para to guide those people. Diba? Kaya, if may mga times na nalulungkot ako, or ganit ako ng kausap, or worship, or kumain ako ng bahay, di ba? Kasi, alam mo, totala, na-realize ko na yung anak ni Kuya Kim, Eman at Alianza, namatay, di ba? Nagpakamatay daw yun? Nagpakamatay. For me kasi, tol, ito sa karamihan kasi na nami-misinterpret na parang dasal lang, pray ka lang. Hindi naman kasi ganun yung tol. Minsan kasi tol, naro-romanticize yung, hindi, magdasal ka lang, okay lang yan. Hindi, tol, ginawa yung psychiatrist, ginawa yung psychologist, ginawa yung mga tao, ginawa yung mga friends mo to share, to give love, to love one another. Diba? Kaya sabihin mo sa person na, hindi, dasal lang. Oo, magdasal ka. Art of prayer. Diba? Pero syempre, gamitan mo ng mental. Kumbaga kaya nga merong friends Diba? And also, with that, yung Holy Spirit. Diba? And not all people are strong. Kailangan maintindihan ng mga tao yun. Hindi lahat ng tao malakas. Hindi lahat ng tao kagaya mo na nalampasan yung problema niya. Hindi lahat ganun. Hindi lahat ng tao kasi lakas ko. Kasi ako nalampasan ko yung ganung stage. So it doesn't mean na kahit yung lampasan, hindi ganun to. Diba? Sabi nga ni Jesus ito rin meron kasing mali Alam mo yung problem? It's about judging other people Hinusga natin.
Yun yung mali eh. Parang, kwento ni Mary Magdalene. Diba? Ang naging cause kasi, tol, binabash na si Eman. People are bashing Eman. Right? That's the problem eh. Ngayon, balik tayo sa history. Mary Magdalene, pinagbabato siya ng mga tao because prostitute siya. Prostitute nga siya. Ngayon, God pointed his finger and drew something, right? And sabi ni Lord, whoever doesn't commit sin and mistake will first throw this stone to this stone. Apply natin sa ngayon. Tingin mo ba lahat, yung mga nagbabash na yun, kung hindi nakapag-commit ng mistake, hindi nagkaroon ng kasalanan, lahat yung magkasalanan, pare. Pero kung gano'n nila i-judge si Eman or yung tao na yun or any person, di ba? Grabe. Right? Grabe. And actually, that's already a murder. Di ba? So, for me, tol, when it comes on, hindi natin alam, we can judge Eman or we can, alam mo yun, speak about the death of Eman, but only God eh. Only God can, kumbaga, only God can see those things eh. Right? Yeah. But ang pinaka-point ko, tol, is that, alam mo yun, prayer, yes, prayer can be a help tool. Right? Pag mo sabihin na pray ka lang, hindi nga bro. Kasi maling misconception ng mga tao yun eh. Cut ko lang bro. Kidding aside naman bro. Uy, yung mic mo. Ay, Cut ko lang doon. Kidding aside doon bro. Sabi nila bro. Nag-worship ka nga bro. Pero hindi mo naman ina-apply sa buhay mo. Ang pupunta daw sa langit doon yung kamay mo. Sabi. Yung pupunta sa langit yung kamay mo. Galing mo mag-worship, no? Ang pupunta sa langit yung kamay. Hindi yung kaluluwa mo, no? So ngayon, tol, ang ano kasi dyan, tol, alam mo yun, talagang you can't really say that person. Kasi ang dami nagko-comment, tol, na ang may mga tanong, tol, mapapunta pa siya sa hell. Who are you to ask that question? Are you God? Di ba? Parang, sino ka? Hindi natin alam. Tayo hindi natin alam. Only God. Only Sige, God. nakakalam. Only God. Eh, kasi mali ng mga tao. They can easily judge person by physical appearance. Itself eh. Yun nga yun bro eh. May isa pang ano doon, content creator bro. Sabi niya na, hindi mo rin pwedeng musgahan yung tao na malapit kay God. Kasi lahat naman daw tayo ay makasalanan. Oo, tol. So, hindi porket nakakommit siya ng kasalanan, eh, husgahan mo na siya. Oo, tol. Husgahan mo siya kung hindi ka nakakakommit ng kasalanan. Totoo, tol. Yun yung hindi alam ng maraming tao. Kaya akala nila, pag Christian ka, hindi ka nagkakamali, perfecto ka na, bro. Hindi nila alam, sinasanctify pa tayo, bro. Okay. Na patuloy pa tayong niluhubog ni God. Ano na perfecto, hindi nagkakamali. Ayun kasi mali ng mga tao, pre, na pag sabi mo, Christian ka, ba't ka nagkakasala? Ano, tao ako eh. Tao ako eh, ba't ako magkakasala ako? Ano, si God ba ako? Perfect ako? May naman ganun dun eh, kaya nga hindi ko mag-get sa mga tao na, for example, nagkakamali ka, nagkakaroon ka ng kasalanan, tapos nagsisimba-simba ka. Sisimba-simba ka pa, tapos nagkakasala. Eh, kaya nga ako nagsisimba eh. Kaya nga ako nagsisimba eh, kasi nga gusto kong mapalagit kay Lord eh. Ito lang bro, sabi sa amin doon ng, nag-preach sa amin before regarding sa sanctification. Sabi niya bro, habang nabubuhay daw tayo bro, sa mundong to, kahit na nag-church na tayo bro, patuloy pa rin daw tayong nagkakasala bro. Right. Ganun, bro. Habang buhay daw yun bro. Pero yun nga bro, patuloy din daw tayo sinasanctify. Sinasanctification, binabago. Right. Ito nga tol eh. Sabi ko nga tol, kasi tinanong ng partner ko yan. Sabi niya, paano yun? Nagkakaroon tayo ng kasalanan. Paano yung baby? Kunyari, pag pinanganak, may kasalanan siya? Oo. Kasi tol, ganito yun eh. Kahit sabihin mo 2 araw, wala kang gawing kasalanan, good boy ka, di ka magmura, hindi ka maggawa ng anything na kasalanan. Kasi wala kang ginawa kasalanan, perfect yung 2 days mo. Makasalanan ka pa rin, pare. Nasa nature na kasi natin yun. Di ba? Ano ko lang doon bro, sa pagdating, no, pagkapanganak pa natin, no, kasi ano tayo, may kasalanan natin. Kasi nga, yung sa sperm cell pa lang bro, may kasalanan tayo doon eh. Oo, pre. Kaya yun, kung natanongin nila bro, kung si Jesus ba is may kasalanan nung pinanganak. Wala siya kasalanan. Kasi, wala bro. Wala silang pagkatarik ni Joseph. No? Wala silang pagkatarik ni Joseph. Ginawa ng bahay bata yung laman ni Mary. So, Galing, ginawang bahay bata lang siya bro. So, malinis siya, holy.
Holy talaga. Holy siya, no? Wala siyang ginamitan ng sperm. Kasi daw, sabi doon ni Pastor Jeff, pastor siya ng Victory before. Sabi niya doon sa podcast ni Kuya Kim na ano daw na si Jesus ginawang bahay bata lang yung tiyan ni Mary. Hindi siya, wala siyang halo ng sperm cell ni Joseph. So, holy daw si God. Holy talaga. Sa sinabi ni CJ, which is yung yung mga misconception. Actually, lahat ng mga may mga, sa mga Christian lahat na nangyayari. Yung sinasabi nila na magdasal ka lang. Na, hindi, actually kasi, kung gusto mo gabayan ng tao, hindi pa nakakilala ng Jesus. Pag sinabi mo magdasal ka lang, parang anong gagawin ng kapag dadasal ko? Kumbaga parang, siyempre hindi pa sila naniniwala diba? So, pag hindi pa ganun kataas yung faith nila. Kumbaga parang ipuput mo yung sarili mo dun sa shoes nila. Kung ano ba talaga yung suffering na nararanasan nila. Kaya kaya sobrang yung na-enlighten ako dito kasi ako basically kapag nakagawa ako ng kasalanan o kaya nalulubog ako, ginagawa ko lang nag-pray talaga ako. Pero nung sinabi ni Sige, paano mo makaguide yung mga tao hindi pa ganun ka-faith ko kay Lord. Paano mo masasabi mo magdasal ka lang? Diba? Hindi mo naman pwede sabihin magdasal ka lang din sa tao. Yeah. Kaya doon pumapasok yung victory group. Yung victory, ito, yung mga ganito, victory group tol. Kasi, ano yan tol, kumbaga, yes, magpe-pray ka if may problem ka, di ba? Yeah. Diba? Mag-pray ka if may problem ka, right? But, prayer is a communication to God. You mean it, communication to God. But, you cannot, sabihin mo lang, hindi mo pwede sabihin na, yung taong depressed, sabihin mo na, o mag-pray ka lang. Diba? Pray ka lang, tapos, diba? Kaya nga merong friends to guide her. Kaya merong psychologist to therapy her. Diba? Kasi karamihan ng mga tao, parang sabihin na drama lang yan eh. Ito, ano ko lang, walang mali sa pag-dasal Maganda yun. Maganda yun. Maganda oo, yun, siyempre. maganda yun. Pero Maganda. yung dasal lang na, maganda talaga yun. Pero syempre, God will use other people as an instrument to answer your prayer, pare. Yeah. Diba? Pansin mo. For example, ikaw mag-isa. Diba? Mag-pray ka na ganito, nakakaramdam ka na lungkot. Kinabukasan, pwedeng possible na may makausap ka someone na, diba? God talks in mysterious ways. Gumagalaw talaga si God. God will talk in mysterious ways. Nangyari nga sa akin tol eh. I'm so hopeless. Kinabukasan pagising ko, nakita ko yung video eh. Right? Nag-chat ako kay Leo eh. Ibig sabihin nun, God will use other people as an instrument to answer your prayer. Galing. Diba? Praying. Praying is a communication. Praying is a communication. But yung prayer kasi ngayon, hindi lang siya pwedeng maging alone lang eh. Kasi pag sabi mo, mag-pray ka lang. Diba? Pag mag-pray ka lang, then what? Diba? But praying plus instrument of Jesus will, again, alam na ni Lord kung ano yung pag-pray mo eh. Alam niya na eh. Alam na ni Lord kung ano yung kailangan mo. Diba? Ang tanong, paano mo siya i-honor? Ayun yung purpose ng prayer. No? So, yun. Napakagandang topic, bro. Ito, bago matapos, bro. Ito, bro. Paano mo palalaguin ang relasyon mo kay God? Yun. Ganda nun. Bro. Ayun yung ender natin, bro. Perfect, Paano mo palalaguin yung relasyon mo kay God? Tol, alam mo, siguro, strict, as in like, wala akong palya sa devotion. Everyday. Sunday lang ako walang devotion kasi church eh. Kumbaga, yun na yung parang pinaka-ano. Everyday ako devotion. Kumbaga, ang napansin ko tol, when it comes on, mapapalago yung relationship ko kay Lord. Napansin ko tol, everyday na nade-devotion ako, God is moving. God is working in my life. Yung mga dati kong kasalanan na di ko nagagawa. Di na nagbumura. Di na nagbibisyo. Diba? But some areas of my life are not, alam mo yun, sinasanctify ba? Sinasanctify ba? Right? But there are areas of my life that are really repentant na already. Pero, alam mo yun, when it comes on building relationship kay Lord, kasi, alam mo yun, parang ano yun eh. Alam mo yung the kingdom of God is like a mustard seed. Nabasa ko yung kanina. Ano yun, bro? Sa Mark. Ano yun? Yung devotion ko kanina.
the kingdom of God is like a mustard seed. Okay? So, ganito kasi yan. Wala may mustard seed, tol. Mustard seed is ito yung pinakamaliit na seed sa buong, kumbaga, sobrang liit na seed na to. Pero pag tinanim mo yan, tol, pag lumaki yan, tol, mas malaki yan sa lahat ng plants na nakikita niyo. So, ganun yung, so the kingdom of God, okay, once God planted that seed in our heart, for sure, it will bear fruit. Lalaki yan. It will be fruitful. Yeah, bro. Diba? At pag lumaki daw yun, bro, at magbunga, bro, kapag punong-puno daw ng sustansya yung isang puno, bro, ayun daw yung nagiging bunga eh. Ano ba, sobrang blessed tayo, bro, sobrang faith natin kagad. Yung bunga na yun, bro, pag nalaglag yun, bro, pwede pang makapagpatubo ng iba pa Totoo, bro. mga ugat, bro, or iba pang puno. Which mean yun, bro, pag nag-share ka ng gospel, bro, yung blessing na tatanggap mo kay God, bro, yung mga na-experience mo sa buhay, yung binigay sa'yo na kakayanan, bro, ayun na yung prutas, bro. Ngayon, once na malaglag yun, bro, isinare mo, magiging puno rin sa ibang tao yun eh. Ito nga, tol, eh. Ito rin, tol, devotion kanina. The parable, hindi siya ba? Basta parang, our identity is like a lamp. Lampara. Lampara, tol. Diba? Ano yung ilaw? Lampara. Ngayon, tol, sabi doon sa Bible na if you put that lamp into the bed, sa ilalim ng kama, or sa box, mag-iilaw siya doon sa bed na yun, or sa box. Walang purpose. Walang Ba't purpose. nandun siya? Right? But, if a person na talagang truly follows Jesus and have a kingdom of God in his heart, gagawin niya yung purpose and be the lamp sa poste. It's because he is guiding. He will be the light to other people. He will be the light to the town. So, ibig sabihin, bro, na hindi ka ilalagay ni God sa pinaka-deepest. Hindi, kumbaga, ang point dito ni Lord is that our identity is not, kumbaga, if we are in Christ, our identity is not to be in the bed. Kumbaga, ang purpose natin is maging ilaw tayo para sa ibang tao. Okay. Ang purpose natin, hindi para magtago sa ilalim ng kama. Ang purpose Sarilihin, natin, no? sarilihin yung word ni God. Hindi. Ibukas mo yun sa ibang tao. Kasi sabi nga sa Bible, Mark, di ba? If you will bear fruit, you can share it to other people. Your seed, you can scatter it around, di ba? Pwede mo i-scatter yan kahit saan. But not all will not all will believe the gospel of the Lord. Not all will believe that. So yung but that may mga tao na magtatanggap ng mga may patabang lupa rin doon, no? Na may mapupunta rin doon sa patabang lupa na yun. Pero ang importante na dito is to share. Yun kasi yun eh. Ito nga sabi ni RJ, shout out. Hindi mo responsibility na baguhin isang tao. Your job is to share the word to that person. Kasi hindi mo alam to eh. Maybe kunyari tanim ko yung etong word ni God sa kanya. He has the free will if he will bear fruit or he will just, di ba? Ayun nga, shoutout din kay Brother Jerry, no? Sabi niya rin bro, na ganito nga, na hindi mo kailangan maging magaling sa Biblia, no? Yung verse by verse, kabisado. Hindi, bro. Basta sharing the gospel, bro, sa tao na yun, bro. Magtatanim at magtatanim yun, bro. Yun. Ganun na. Tsaka, yun. Well, building the relationship kay Jesus is, it's like a race. Kumbaga lahat tayo tumatakbo papunta kay Jesus eh. And Satan will cut us off. Right? Satan will cut, sabi nga, di ba? The roads to heaven is like hell. And the roads to hell is like heaven. Yeah. So, every time that we are seeking Jesus, every time that we are following Jesus, it's like hell. Mahirap tol. A lot of problems, but that problem is your friend. Yung problema na yung mga trials, siyempre, kaibigan mo yun. Yun nga, bro. Huwag natin ituring na kalaban yung failure. Oo, pre. Failure, ang fail, bro, is first attempt in learning. So, pag nag-fail tayo, yung fail na F, or ano yan, first
attempt in learning. So, natututo tayo doon sa pagkakamali na yun. So, sa akin bro, ito, para sa akin bro, para ma-improve yung relationship kay God, yung ginawa ko kasi that time bro, salvation, tinanggap ko si God as a savior pa. And then, second, repentance bro. Nanghingi ako ng tawad kay God kung ano man yung mga nagawa kong kasalanan. And the third bro, nag-worship ako sa Kanya. And then, follow His word. In the same time, share the gospel. Bro. Yun yung wino-work out ko ngayon para mas ma-improve pa yung relationship ko kay God. Yung pag-aaral sa Kanya, sa salita ng Diyos. No? So, yun yung wino-work out. Maraming natutunan ngayong araw bro. Sobrang sobrang blessing ngayong araw. Kahit sobrang pagod sa business, sa work, o ano man yung ginagawa sa buhay, no? So, but the Holy Spirit, The Holy and Spirit God, is sa with topic God. ngayon, no? Sobrang Okay. blessing. Ayun. So, Kita kits sa next episode natin.